Ating pong Deputy Spokesman ng Bureau of Immigration. Magandang tanghali, Sir Melvin. Magandang tanghali, Sir Ariel. Magandang tanghali po sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Magandang tanghali po. Opo. At pasensya na kayo at naabala ko yung pagkapananghalian mo, Sir Melvin. Ano ba ang itong pwede pakipaliwanag sa ating mga tagapakinig kung tungkol sa ano ba itong digital na ilunsad po natin? Opo, ito po yung Advanced Passenger Information System. Ito po isang teknolohiya na kung saan ang mga airlines po ay may mandato ayon din po sa Executive Order number 122 na sila ay dapat nagbibigay in advance ng kanilang manifest yung mga pasahero para nagkakaroon tayo ng advanced vetting. Ibig sabihin, wala pa sa ating bansa, na-check na natin kung itong mga pasaherong ito na darating sa atin ay nasa ating derogatory list o di kaya pwede na tayong magkaroon ng advanced profiling at assessment kung isang pasaherong dito ay threat sa ating bansa o di kaya hindi sila kaya-aya at hindi dapat papasukin sa atin. Yan po ang teknolohiyang ito, yung sistemang ito. Meron na ba ito sa ibang bansa o pang ano na tayo o panghuli na tayong gumagamit nito o paano bang itong digital ginagamit? Alam mo, Riel, ito ay matagal na, no? Pero dito sa Southeast Asia, ilan pa lang. But itong ginagawa natin ay makita natin ito ay mag-a-advance sa ating gusto at pagtalima doon sa direktiba ng ating Pangulo na i-digitize na lahat. Ibig sabihin po, napaka-importante, backbone po ito. Kung ikaw gagamit ng isang e-gate, gagamit ng isang teknolohiya, dapat mayroon ka ng API, that is Advanced Passenger Information. Kasi doon na natin ibabangga yung mga kailangang information, andoon na. At ito ay sa atin sa Southeast Asia, isa po tayo, leading po tayo dito in terms the use ng UN Go Travel software. Tayo po ay isa lang sa konti dito sa Southeast Asia na gumagamit nito. So, yung bang pagtatak ng passport ay pwede nang hindi tatakan ng passport niya pagpasok? Eventually, mangyayari po yun. Nasaan pipeline po natin. Pero we have to understand, ang implementation po ng API, itong digitalization, pacing po ito, no? Nagkakaroon muna tayo ng pilot testing. We try at first, Cebu Pacific, ang nauna, sinundan ng PAL, we are already receiving yung kanilang manifest. At isa sa mga proyekto natin for now is basically baka mawala na yung presentation ng boarding pass, no? At malilesen na din po kasi meron na tayong flight number. Alam na natin kung anong flight number nila kaya hindi na kailangan hingin at yan ang nasa pipeline. And the next move that sa lahat po ng airlines, ibig sabihin po, lahat po ng aalis at darating sa ating bansa, ma-check na po natin at makikita natin baka hindi yan idinaan sa immigration. Maibabangga na natin yung manifest at saka yung pre-process ng ating mga immigration officer. Yan po nagkakaroon ng integridad ang ating mga records kasi na-reconcile natin ilan ba yung naproseso, ilan ba yung nasa manifest, yung mga darating, sino bang may dero dito? Nasa airborne pa lang sila, alam na natin kung may warrant of arrest, alam na natin at nanonotify na natin ang ating mga law enforcement agencies. Yan po, Sir Ariel, yung mangyayari pag ginamit na po natin ito. Ibig sabihin hindi pa nagagamit ito? Ginagamit natin for Cebu Pacific and PAL pa lang, no? For now. Kasi pacing to. Next phase natin, after the pilot testing, we go to the other airlines. At next dito ay interface. Ibig sabihin, ibabangga na natin, next phase po yan, ibabangga sa dero ng ating immigration. At the same time, kung mayroong ibang alert from other agencies, daan na natin ibabangga. At manonotify, may data sharing po na tayo with other agencies like PNP, even with AFP, with NBI, at nagkakaroon pa tayo ng pagkakaskade ng information. Kung isang tao na darating ay nasa alert, terorista, siya ay concerned, na-notify na kagad natin yung ating mga law enforcement agencies. Oo, pero sinasabi na dalawang airline pa lang yung maaaring mapasama dito sa programang ito. Kung bibilangin natin, napakaraming airlines sa NAIA. Paano bang system? Tama po kayo kasi may pilot testing talaga to, hindi ito basta-basta.
After that, natapos successful na tayo, susunod sa ibang bansa po, kahit sa ibang bansa, it took them years, iba 5 years, 6 years to implement. Yes, bago nag pero tayo kung titingnan natin kasi sa commercial sa requirement po, connectivity lang sa isang airline, it takes 3 to 6 months. Isang airlines pa lang po 'yon. Pero eventually sa atin napabilis mo natin kahit yung Cebu Pacific at PAL, nagsimula pa lang tayo ng January. Pero kaagad-agad by March nakapag-connect po tayo. Mabilis po tayo and we are already coordinating with Airline Operators Council. Nag-uusap-usap na tayo dahil sila na ang susunod. Hoping this May or June, sunod-sunod na po ang ibang airlines na makapag-connect para lahat po na sinasubmit natin, advance manifest na po ito. Ito po yung pagtalima sa executive order po. Pero di ba mahigpit tayo doon sa privacy? Paano yung privacy na ano nito? Paano bang ika nga masasabi natin tungkol sa privacy ng mga pasahero? Opo, tama po kayo. Kung titingnan po itong implementation with UN, kasama po dito sa legal sa Pillar 1 kasi 4 na pillars to eh. Pillar 1 is the DOJ, headed DOJ. Kasama po doon ang National Privacy Commission at kasama yung Commission on Human Rights. Sa Pillar 2, that is immigration implementation. Sa Pillar 3, andyan po yung Bureau, yung Department of Transportation at ang Pillar 4 is the DICT. Nagkaroon na po tayo ng penetration test with DICT. Chinecheck po doon kung ang ating system ay can stand sa mga threat na pwedeng pasukin na nakapasa po tayo. Nagkakaroon din po tayo ng privacy impact assessment. Ibig sabihin po, ang itong system na ito, dumadaan po siya very strict po in compliance sa Data Privacy Act of 2012. Hindi to basta-basta kasi yung ating mga advisor consultants po natin dito ay from the UN po. Talagang chinecheck po nila. Hindi natin mas malaki po yung threat kung ang sinasabit natin ay papel. Ngayon po kasi papel eh. Sinasabit manifest papel. It's more prone sa privacy, sa data privacy than sa system na this system is very na-check na talaga ng DICT at yung National Privacy Commission at nakapasa po tayo dahil ang standard na ating kinukuha ay international standard. Nagkaroon din po tayo ng seminar with sa Hungary, sa EU. At very high po yung kanilang requirement when it comes to data privacy. Kaya rest assured po ang ating publiko na ang ating privacy concern natin ay talagang tinutugunan po ng Bureau of Immigration. So, gaano kahaba yung inyong preparation nito bago ninyo mailatag ito, mailunsad nitong kamakailan lamang ng mga nitong isang araw lamang? Alam po ninyo, Sir Ariel, as early as December 15, 2020, may executive order na po tayo. It took how many years? Bagong administrasyon, ginawa na po na natin to, nag-usap-usap kasi kailangan mayroong legislation, dapat okay yung IT natin, dapat okay yung operation, ang coordination with transport. It took years, almost 4 years in the making. Pero sa atin naman, naging fruitful din ito kasi nakikita na natin, even sa mga manifest na nare-receive natin, pwede na tayong mag-conduct ng profiling, watch list, hindi pa nasa atin, pero we could now be able to check at verify. Next stage niyan, yung interfacing. Ibig sabihin po, ibinabangga na po sa dero natin. But as early stage, infancy stage, nakikita natin yung potential. And maganda po ang maitutulong po nito para to strengthen yung security natin. At the same time, yung facilitation, meaning mas mapibilis po yung pag-proseso ng ating mga pasahero. Anong mga bansa ang kumbaga ay ginaya ninyo dito sa programming ito? Opo, kung titingnan po ninyo, even before sa 2021, 2022, we're able to have virtual visits sa Germany, sa Latvia, sa Belgium. Yun po ginagaya natin. But we visited as well yung Australia. Ganun po yung sistema nila. Mayroon po silang targeting center.
na on October din I was in Singapore. Tiningnan ko rin po kung paano nila gagawa. Similar din po, napaka-importante pag ang isa pong proyekto mapasaayos yung ating airport, dapat mayroon pong advanced passenger information. Kasi yan po ang backbone para mas mapabilis po yung pagproproseso. Matindi pala yung ating mga ginagaya. Germany o mga sa Europe ang ating ginagaya na mga pagpoproseso nito. Ano ang disadvantage na maaaring mangyari dito? So far nakikita natin disadvantage, medyo hindi natin nakik-foresee ngayon, no? More sa advantage, yung weight talaga niya. Nakikita natin yung potential na ma-strengthen yung ating border security because we are going to include maybe for the next year yung ating mga special flights. Na in the same manner nakikita na po natin, and we are going to have a data sharing agreement. Hopefully, with CAAP para na-check sino ba yung may landing permit ba to? Binigyan nyo ba ng mga permits for the landing or for the departure? At ibabangga po natin, dumaan ba ito sa immigration? This will somehow be able to give solution sa mga current challenges natin ngayon. Ang mga siguro ang disadvantages natin kung titingnan natin na medyo lang naman, ang evolution ng technology mabilis, baka Wi-Fi. Oo. May provision to. Actually ang tumutulong sa atin Australia, even sa server na ibinigay sa atin. Ang nagbigay po Australia solely for this particular project. At patuloy po ang tumutulong sa atin talaga United Nations Office of Counterterrorism, at may mga bansa na nagfa-fund dito. Ang number 1 nagfa-fund po sa atin yung Australia. Kaya nga po sila po yung bumili ng server at mga desktops na ginagamit sa ating targeting center sa APIS Operations Center. Ibig sabihin silang gumastos, walang gastos ang ating gobyerno diyan, Sir Melvin? Wala pong gasto yung gobyerno natin. Libre po ito for 2 years, no? Libre po ito. Pero the next, possibly titingnan natin may maintenance cost. Basically very hindi naman masyado mahal, no? Kasi kung titingnan natin sa ibang bansa, napakamahal talaga ang sistemang ito. Hindi basta-basta. Walang bansa na kayang i-maintain ang ganitong itong teknolohiyang ito. Kaya ang ginagawa na kahit sa Hong Kong, sa Singapore, lahat, sinacharge po yan sa pasahero sa ating ticket. Kahit sa Amerika. Kasi walang estado na kayang i-sustain yung ganitong teknolohiya. Tayo dito, tinutulungan po tayo ng United Nations. Kaya sila po talaga ay pumunta rito, nag-train sa atin. Even by April, lahat po ng karamihan ng mga tauhan namin sa opisina ay pupunta din po kami sa Luxembourg. Kasi doon kami titingnan namin how they process. Dahil ang standard po natin ay napakataas. Sa Europe po yung standard po natin. At this is a very good technology. Matindi. Napunta ko na Australia, hindi tinatakan yung passport ko eh. Opo, kasi meron na silang API eh. Pagdating mo, na-check na nila, at pag prinoseso sa kanilang counter or sa e-gate, automatic na yan ibabangga. No need for tatak, no need for alam na nila dahil meron silang ganitong teknolohiya. Yun, mawawala kumbaga in the future, mawawala ang ating mga stamp diyan sa airport, Sir Melvin. Wala na mga souvenir kasi karamihan sa atin. Paramihan ng tatak sa ating pasaporte, souvenir Oo, mawawala na. Ay teka, may mga nagtatanong, nabutit na banggit po rito tungkol dito sa paglipad ng private plane. Halimbawa, yan ba ay dumaan sa mga proseso bago lumipad? Ay teka, yung paglipad ba ni dating Pangulong Duterte patungo ng Netherlands ay dumaan ba yon sa tamang Sir Melvin? Automatic po yun kasi hindi sila bibigyan ng landing permit or para mag-take off sila kung wala sa CAAP, at dumaan din po sila sa quarantine, sa immigration, sa customs. Tatlo po yung ahensya dito pag nag-clear. However, kahit na-clear na yan, dapat automatic compliance sila before sila bigyan ng CAAP ng authority to depart or to land. Napaka-importante po ito. Kaya kasama dito sa ating proyekto, magkaroon tayo ng
data sharing agreement para nababangga natin. Ilan po yung clear mo? Ilan ba yung binigyan na? That would be nationwide. Yan po ang gusto natin maipunta sa ating pipeline na ito. And this type of system makakatulong talaga sa atin. So dito pa lang ito sa NAIA Terminal 3? No, nationwide na po ito. Lahat po ng flights, even landing sa Cebu, sa Davao, sa Clark, sa Iloilo, nakikita na po natin. Yung nagsasabit, yung Cebu Pacific at PAL. Yun. Akala ko sa NAIA lang pala, hindi pala sa NAIA lang. So maraming nationwide na ito. Itong may kinalaman dun sa mga pasahero naman na maaring may kasong sexual harassment, yung mga ganon, di ba? May mga pumapasok dito sa ating bansa. Makikita na ito sa ating system kapag may kaso pa lang dun sa Amerika at papasok dito na may nakaregister siya doon na may derogatory record ng sexual rape or something. O sila po ay mga registered sex offenders, ROS. May connected na po yung ating system sa Interpol, no? Pag na-receive namin yung manifest, even nasa nasa airborne pa sila, chine-check na doon sa kung sila ay nasa Interpol at malalaman natin kung sila ay sex offender at nasa ating Interpol database, sila po ay magkakaroon ng alert at malalaman, magno-notify na po tayo. Isa po sa mga next stage naman yung next phase naman yung local dero natin. For now, nasa Interpol pa lang tayo. Pero hoping before this year ends, ma-interface na natin with our local dero. Yan po ang ginagawa po natin ngayon, Sir Ariel. So pwedeng malaman kung bakit pinapayagan ng Amerika makalabas doon sa kanilang bansa ang isang sex offender at palalabasin na alam naman nilang hindi papasukin dito sa atin. Paano nagkakaroon ng ganon, Sir Melvin? Alam mo sa Amerika, iba't ibang bansa may kanya-kanyang legislation, may batas. Doon sa Amerika, that is your right to travel is absolute. Pabayaan ka. Pero ino-notify yung country of destination. Sa ating kasi, sa Philippine Immigration Act of 1940, sa excludable classes, sa Section 29A3, mayroon dong isang provision. We do not allow entry. That is a ground for exclusion kung ikaw ay mayroong with conviction of moral turpitude. Kung ikaw ay nagkaroon ng kaso at convicted na ikaw ay sex offender or crime, basihan po yan na hindi ka pasakin. Kaya pag tayo ay na-inform na ito ay sex offender, ini-exclude po natin. Yan po ang rason. Pero sa kanila, sa Amerika, umalis ka. Pero importante, maganda lang kasi nino-notify tayo. We are notified. Ang unang ginawa nila, that is isa nilang ginawa ng Department of Justice ng Amerika is yung Angels Watch. Angels Watch, monitor nila yung kanilang citizens na mga sex offender. Pag umalis sila sa Amerika, yung country of destination, ino-notify nila. Kasi nakikita nila, nagiging problema pag may ginawa doon sa bansang pinuntahan. Pero on the other end, that is the right to travel. Pero ang naging maganda lang, nag-notify sila sa atin. At pinapasok yan sa Interpol database. Oo nga, no? At nagkapagtataka at may kaso hindi hinarang doon at paabutin pa rito. At yung kasama, halimbawa may asawang Pinay na nag-aantay sa labas, ay magtatawag kung sino-sino. Ay tulungan na, andun na haharang ang aking pakakasalang Amerikano. Yung pala ay may kaso na kinakaharap kaya hindi makakapasok. Maraming beses na po nangyari sa akin yan.